Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang mga sakdal ng mga Hudyo, kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niyang kinabukasan ang mga punong saserdote at ang punong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may Saduseyo at Pariseyo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito at kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya. At nang maging mainitan ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami pong pangyayari na nilalaktawan ng first readings natin mula sa Acts of the Apostles. Kaya kung ibig ninyong masundan ang mga pangyayari, na interesting naman, ang mungkahi ko ay basahin ninyo ang chapters 20 hanggang 22. Nakarating na si Pablo sa Jerusalem at sumamba siya sa temple tulad ng maraming mga Hudyo. Minsan, pagpunta niya sa temple, nakita niya ang mga Hudyo na nakadebate niya sa ilang mga lungsod sa Asia at sa Gresya sa kanyang pagmimisyon. Pinagkaguluhan siya ng mga Hudyong yon at nagkaroon ng riot. Dumating ang mga Roman soldiers at dinampot si Pablo na nakita nila na siya ang sentro ng gulo. Upang malaman talaga ang issue tungkol kay Pablo, pinatawag ng mga Romano ang Sanhedrin at dinala doon si Pablo. Napansin ni Pablo na sa Sanhedrin na siya ang pangkat na bumubuo ng mga Saduseyo at mga Pariseyo. Ang mga Saduseyo ay mga Hudyo na hindi naniniwala sa mga anghel at sa muling pagkabuhay. Ang mga Pariseyo naman ay naniniwala sa mga ito. Nagsalita si Pablo, sinabi niya na siya ay isang Pariseyo at siya ngayon ay nasasakdal dahil sa kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay. Nung narinig ito ng mga pangkat ng mga Pariseyo, pinagtanggol nila at kinalaban naman sila ng mga pangkat ng Saduseyo. Nagkagulo sa Sanhedrin. Halos nagbugbugan sila.
Dumating ang mga Romano at kinuha si Pablo na binubugbog na ng iba. Kinulong si Pablo ng mga Romano. Isang gabi, nagkaroon si Pablo ng pangitain na sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya na siya ay magsasaksi tungkol sa kanya sa Jerusalem hanggang sa Roma. Si Pablo ay binilanggo ng mga Romano sa Jerusalem dahil sa dalawang dahilan. Una, nandyan yung puot ng mga Hudyo na galit sa kanya sa mga lungsod kung saan siya nagmisyon doon sa ibang lugar, no, sa Turkey, sa Macedonia, sa Gresya. Pinagbintangan siyang sinisira daw niya ang mga kaugalian nilang mga Hudyo. Pangalawa, dahil sa hindi pagkakasundo ng mga Hudyo mismo. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus ay isang kontrobersiya sa mga Saduseyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Naging mainit ang dugo nila kay Pablo at sa mga Kristiyano kasi kung si Jesus ay talagang muling nabuhay, di mali pala sila. Base sa dalawang dahilang ito, wala naman talagang kasalanan si Pablo sa harap ng mga Romano. Tinampot lang siya ng mga Romano upang iligtas siya. Pero ang nangyari, na siya ay nakulong ng halos 2 taon, siya ay nasa kulungan ng mga Romano sa Jerusalem at sa Caesarea. Ang Roman officials ay nag-aantay lang ng lagay para mapalaya siya o para hatulan siya. Kinuha ni Pablo ang pagkakataon na nasa kulungan siya na patuloy ipahayag si Jesus na muling nabuhay kahit na sa mga kawal ng mga Romano. Pati rito, patuloy siya nagpapahayag ng magandang balita. Palakasin mo rin ang loob ko, Panginoon, tulad ng ginawa mo kay Pablo. Patuloy sana akong magpatotoo tungkol sa iyo sa aking pang-araw-araw na buhay na tapat sa mga aral mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.